hindi naman siya nagagamit. Yan, isasaksak ko na. Test na natin. Hindi ko siya nalagyan ng breaker, pero later on lalagyan ko siya. Test. Hindi ko naka-on. So ito, ina-on ko na yung electric fan. So as you can see, nag-read na siya ng wattage. Tapos yung electric fan ko naman gumagana na. What's up everyone? Welcome sa video natin. So today, ituturo natin ang simpleng DIY steps kung paano natin i-install yung multifunction digital meter. So hopefully may natutunan kayo, at kung bago pa kayo sa channel, pwede din kayong mag-subscribe para mapalaki natin yung community. Alright, so ang unang gagawin natin, kailangan natin ng mga gamit para maka-install ng multifunction digital meter. Unang ginawa ko is pinutol ko yung extra extension, tapos para naman magamit natin to sa saksakan ng mga appliance natin. So medyo mataas-taas tong video ko, ipa-fast forward ko na lang. Tapos ilagay ko yung mga highlights ko kung saan tayo nag-stop. Okay? So, ang unang gagamitin natin, simpleng tools lang. Ito, yung cutter for electrical wirings. Tapos yung maliit na screwdriver, kasi yung digital meter is medyo maliit. So kung nakikita nyo, naputol ko na yung wirings dito. Saan ba natin to ikakabit? Yung isang wirings, ikakabit natin siya dito, tapos isasaksak natin dito banda. Hindi ko pa talaga ito natapos, so balikan natin ang pagkukumplito. Siguro to para may extra space. Konting ingat, baka para hindi maputol yung mga wires. Ay. Tapos ay ilalink na natin yung dalawa. Tapos isaksak natin dito. Okay, naputol. So kung kagaya pa rin kayo sa akin na bago, maganda kung may long nose kayo pag sa napaikot nito. Kaso sa akin kinamay ko lang. Saksak mo na dito. Ugatan mo lang ng konti. Ayan. Tapos yung isa.
Tapos isaksak ko na siya ng mahigpit para hindi mag short circuit or mag lose connection. Yun, okay na siya. Test na natin. Hugot ko lang muna ng konti yung sa right. Yan. Okay, so medyo okay na siya. Ikabit ko na siya ng at least tama. Titest na natin kung magre-read na ba siya ng meter. So sa setup natin dito sa solar panel, dito ko siya ilalagay sa may railings na intended for solar. Ito, ignore nyo lang tong isang wiring kasi hindi naman siya magagamit. Yan, isasaksak ko na. Tapos may naka wire dito na mahigpit. So ito, mahigpit na siya. Okay, actually yung hindi nagagamit na wire na medyo nakakalito is putulin ko lang. So suklit lang para hindi na malito yung gagamit nito. Pag hindi ako gagamit, yung mga mama ko or sila papa ko, putulin ko na lang. Tapos ay test na natin. So ito yung setup muna natin. Medyo simple pa. Pag matagalan i-upgrade natin to. Yung SPD props pa lang yan, hindi ko pa nagagamit. So later on i-review natin. Ito yung SRNE, yung charge controller, yung nagko-control ng voltage na papasok sa solar natin papuntang battery. Tapos papunta na siyang inverter. So dito makikita natin kung nagre-read na ba siya. So ito-test na natin. Hindi ko siya nalagyan ng breaker, pero later on lalagyan ko siya. Test. Medyo ayan, okay na. Ngayon ay i-check natin ang mga items na nare-read siya. So sample natin yung electric fan. So nakakabit na dito yung electric fan sa ibang wire ko. So unplug ko muna. Tapos saksak ko dito sa wiring ng AC. Hindi pa siya nagre-read. Tapos i-on ko na yung electric fan. Hindi pa ba nagre-read? Hindi pa pala kasi hindi ko naka-on. So ito, i-on ko na yung electric fan. So as you can see, nagre-read na siya ng wattage. Tapos yung electric fan ko naman gumagana na. So yun, mayroon ng off-grid system tayong nagamit. So hopefully may natutunan kayo sa video natin. Gusto nyong i-test yung iba pa, unplug tayo ng wirings. Ito yung charger ko. At tataas naman yung wattage, konti lang pala.
gusto nating maglagay ng ibang electric fan, okay, unplug natin dito. Another. So kanina nakikita nyo 270 yung watch karon, ngayon gigig 300 na. Okay, hopefully. Alright, salamat sa panonood at natapos din yung video natin. Hopefully may natutunan kayo sa pag-install ng multi-function digital meter. So sa nakikita nyo kanina sa system ko ay medyo maliit lang, which is 20 amperes solar charge controller, at saka yung solar panel setup ko dyan 200 watts lang, tsaka yung inverter around 1000 watts. Later, kung mayroon pa akong mga ideas or mayroon kayong mga ideas na ma-share sa akin upang ako ay mag-improve, mag-comment din kayo or mag-message sa akin. Salamat sa panonood at